Yo guys, this is me, Sangkay Janjan. Sobrang alarming lang po mga sangkay itong ano, no? Itong issue ngayon, actually di lang basta issue ito mga sangkay. Malaking ano to, malaking pangyayari sa ating bansa itong pagkawala mga sangkay ni Cabral. Ngayon, ngayon lang po ako nakakita mga sangkay ng isang pamilya na may nangyaring hindi maganda sa kanyang asawa o let's say mga sangkay isa sa mga miyembro ng kanyang family na ayaw pong paimbestigahan. Ngayon lang, for the first time mga sangkay, kasi kadalasan, di ba, kapag ka meron pong nangyari na hindi maganda sa isa sa mga miyembro ng pamilya natin, especially kapag ka public figure ka, kapag ka kaduda-duda, kagaya ng nangyari kay Cabral, mga sangkay, ang direktang reaksyon ng isang kaanak, lalong-lalo na po kung asawa ka, eh, paimbestigahan mo, pa-autopsy mo, o ipa-DNA mo, lahat na kailangan gawin. Pero ang kataka-taka lang, I don't know guys, kung hindi kayo nagtataka, kataka-taka lang kasi bakit ayaw? 'Di ba? Bakit ayaw paimbestigahan? Ngayon mga sangkay, pag-usapan po natin ito dito sa ating vlog. Anyway, before we start guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, this is me, Sangkay Janjan, and we are back sa ating vlog today. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto na nga. Actually, wala po tayo ngayon sa studio. May lakad po tayo na mahalaga. Ngayon, hindi po natin mapigilan na hindi po mag-react dito mga sangkay sa family, asawa ni Cabral, ni former USEC, DPWH, USEC, Cabral mga sangkay, na kung saan may nangyari nga po sa kanyang hindi maganda doon sa Cannon Road, sa Benguet, papunta po itong Baguio or pababa ng Baguio City. Ngayon mga sangkay, itong nangyari, tingnan po ninyo mga sangkay kung paano po naghihimutok yung asawa niya na wag na nga raw po ipa-autopsy or pa-DNA, etc. mga sangkay. Swab test, pinasa-swab test ko na, sige. We understand, sir. Ano pa yung kailangan nyo? Do not worry, sir. We are negotiating. Yan. Ang Kasi, ang mapapansin niyo dito mga sangkay, naghihimutok siya kasi nga marami pa daw ang gustong ipagawa ng gobyerno. Dapat daw pabilisin yung pagpapauwi sa kanyang asawa. tamo, usap tayo pero ano narinig ko Diyos kanina, Diyos na naman. May additional order na naman. Ano ba sino kausap namin? Kayo o ang gobyerno na o ano? Ano sasabi dyan? Bikin mo yan kanina. Basically, the government Yun nga eh. asking for us. Yon. Ayun na nga mga sangkay. Actually, sobrang ano to. Kasi itong si Cabral, isa po ito sa nagsiwalat mga sangkay sa 51 billion insertion nung panahon po. Ito yung huling quarter ni PRRD. No? Nag-insert po ng 51 billion itong si Pulong Duterte. So medyo ngayon napag-uusapan ng daming conspiracy theory, ano ba talagang nangyari. Mayroon pa mga sangkay yung kay Eric Yap. Kasi itong si Cabral, isa po sa susi na mailantad yung mga big-time corrupt official sa ating bansa. Kasi matagal na po ito sa DPWH, mga sangkay. Ngayon, ang sobrang weird, guys, so, di ba kayo, kahit kayong mga DDS, hindi ba pumasok sa inyong isip na parang, teka lang, anong meron? Bakit ayaw gumalaw ng asawa ni Cabral? Ano ba? Ang tanong dito, totoo bang asawa niya yun? Yung naroon? Kasi, mga sangkay, hindi nga daw po nakita yung mukha eh. Pangalawa, mga sangkay, kung siya man yun, wala naman pong mawawala eh. Ipa-autopsy, ipa-DNA.
After that, okay na. Kasi dapat ang sobrang concern diyan ng family niya dapat, na very natural reaction is malungkot at galit, pagtataka. So, ang kailangan gawin nila, sige, kailangan ipa-autopsy yan. Baka may foul play. Pero bakit, ito pero bakit parang iba yung kanyang, nagtataka lang ako kasi iba yung kanyang reaksyon. Ito, pakinggan po ninyo. Nasa death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. Mhm. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Oh, sabi ko, paano mag-swab ka lang, makakalaman mo DNA ng ano, di ba? Oh, yan. Ang daming reason. For the first time, guys, biktima yung kanyang asawa. Pero bakit tila baga ayaw? Ano ba, may tinatago ba sila? Mga sangkay? May mga conspiracy theory kasi na baka daw hindi talaga si Cabral yun. Or mayroon din ibang nagsasabi na foul play. May gumawa nun. Mga sangkay. So kapag inautopsy, makikita po yun. Kapag na DNA, malalaman din kung siya talaga yun. So kung siya yun, isa sa question is, paano nangyari mga sangkay na nahulog siya? 'Di ba? Paano nangyari doon? May gumawa ba ng hindi maganda sa kanya mga sangkay? Malalaman po yun sa autopsy. So bakit parang ayaw? Pag napatayang proseso, pinapahirap. Mhm. Eh kami lang yung anak ko, tsaka yung ako na mismo nagsasabi, asawa ko yan. Mm. Na- Grabe, 'di ba? Ayaw talaga. As in, parang dito pa lang magtataka ka na kung bakit ayaw magpaimbestiga. Ayaw, nakakagulat mga sangkay. Ngayon, eto, sabi pa nga po dito ni may nagkomento po dito mga sangkay. Kasi ito yung sinabi niya. Ito yung sinabi ng kanyang asawa, 'di ba? Sabi niya, "Ba't namin ipapa-autopsy? Wala naman silang nakitang foul play. Ako na mismo ang nagsasabi, asawa ko 'yan. Nanay nila 'yan. Ano pa ba ang gustong nilang i-prove?" Guys, may something po talaga eh. I don't know guys kung nage-gets niyo ako mga sangkay, pero napapaisip lang po talaga ako. Anong meron? 'Di ba? Kasi kung ako o family ko 'yan, kaanak ko 'yan, tapos gano'n ang nangyari, bakit may conclusion ka kaagad? Bakit may conclusion ka agad na ano daw, aksidente lang daw, hindi sinasadya ang pangyayari, walang foul play? Bakit para may conclusion ka kaagad? 'Di ba? Bakit parang, okay, tapos na. Nahulog, okay. Kailangan na namin kailangan na namin siyang dalhin sa bahay. Gano'n lang. As in, gano'n lang. That's how you react sa kaanak mong may nangyaring gano'n, sa mahal mo sa buhay na may nangyaring gano'n. No, guys, kung hindi po yun yung normal na reaksyon ng isang member ng family actually, 'di ba? So, sobrang weird. Kayo ba, mga sangkay, 'di ba kayo nagugulat? Ang dami nga pong nagkokomento mga sangkay kung bakit ayaw? Ayan sabi pa nga ng nagkomento, something fishy from the husband. Oh, so eto sabi dito, it is standard rule that if death is considered suspicious, an autopsy is required. But ayaw ng husband. He should be the first to request it. Di ba? Siya nga dapat na magre-request eh. Family niya dapat na magre-request. Please, i-autopsy nyo. Please, i-DNA nyo. Please, gawin nyo lahat para malaman kung ano nga pa talagang nangyari. But why? May conclusion na siya. Di ba? Sobrang nakapagtataka. Sobrang nakakapagtaka. Mga sangay, sobrang ano ba, may kinalaman ba yung ayoko magsalita ng mga sangkay, pero
Nakakapagtaka lang talaga. Kayo ba? Anong inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Huwag niyong kalimutan mga sangkay na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless.